blessed. I am victorious. I am surrounded by God's people. Salamat sa Panginoon. Buksan na natin ang ating mga Biblia, mga kapatid. Basahin natin ang aklat ng Isaiah, chapter 40. Praise the Lord, verse 31. Ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. Ngunit silang na naghihintay sa Panginoon ay mga babangong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ngayon pong hapong ito, nais kong mag-share sa inyo ng isang aralin. Pamamagatan natin itong The Source of Power. Please be seated. God bless you. The source of power. The strongest Christian is not the one who never gets tired. Yung Kristiyanong malakas ay hindi yung Kristiyanong hindi nangihina o hindi nakaranas ng kapanghinaan. But the one who always run and back to God for renewal. Yan ang totoong malakas na Kristiyano. Maraming tao, hinahanap nila ang kanilang kalakasan sa mga material na bagay. Especially sa pera. Na tila ba ang pera para sa kanila ay yun ang sagot sa lahat ng kanilang kailangan. Kaya nga, maraming tao sa panahon ngayon, wala nang panahon sa Diyos. Walang panahon sa pagsamba, sa paglilingkod, mga kapatid, o sa gawaing pang-espiritual. Sapagkat ang kaisipan nila ay ang pera ang siyang sagot sa lahat ng bagay. Ngunit, marami pong hindi kayang sagutin, mga kapatid, ang pera. Ang totoo'y limitado nga ang pera, mga kapatid, kung tutuusin. At nakakalungkot, may ibang mga Kristiyano, mga kapatid, ay gaya nito, na kapag nagkukulang sa mga pinansyal na bagay, kaya't nakakalimot, mga kapatid, sa Diyos. Nalilimutan ang mga pangako ng Diyos, o di kaya'y ang salita mismo ng Panginoon. Maaari nating sabihin, yes, kailangan naman ng tao ang pera. Ngunit hindi ito ang pinanggagalingan o source ng ating kalakasan. Ulitin ko po, sapagkat maraming bagay na hindi kayang ibigay ng pera. Tulad halimbawa sa kasiyahan o satisfaction. Hindi kayang ibigay ng pera yan. Why? Dahil kung kayang ibigay ng pera, yung kasiyahan or kakontentuhan or satisfaction, disinsanay, yung mga corrupt na mga opisyal sa gobyerno'y tumigil na sa pamumura. Pero hindi tumitigil. Habang sila'y nangumura, lalo pa silang nangumura, mga kapatid. Walang kasiyahan. Praise God. Hindi rin kayang ibigay ng pera ang appetite mo sa pagkain. Makakabili ka ng pagkain, pero yung gana sa pagkain, hindi kayang ibigay ng pera yan, mga kapatid. Praise the Lord. Peace of mind, hindi rin kayang ibigay ng pera yan. Makakapag-travel ka around the world, pero hindi kayang ibigay ng pera ang peace of mind na hinahanap mo. Sadyang
hindi talaga pera ang tugon sa pangangailangan ng tao. May ilang mga puntos na gusto kong tingnan natin, mga kapatid, sa hapong ito. The source of power. Number one, recognize the source of power. Para maintindihan natin kung saan nanggagaling yung kapangyarihan o kalakasan, unay dapat natin maintindihan at maunawaan saan ito nanggagaling. Ito ang dapat nating maunawaan o dapat maintindihan ng tao. Saan galing ang kalakasan o ang power? At kung malalaman mo ito, doon ka lumapit o dumikit. Tulad na lang, mga kapatid, ng cellphone na ito o yung wifi. Kung nasaan yung modem niya, tiyak doon malakas yung signal. Pero kung lalayo ka, tiyak hihina o mawawala ang signal. Saan nanggagaling ang lakas ng Kristiyano? Walang iba, mga kapatid, kundi sa presensya ng Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Lahat ng naniniwala dito ay pumalakpak sa Panginoon. Saan nanggagaling, pastor, ang kalakasan ng Kristiyano? Sa presensya ng Panginoon. Amen. Kahit pagod tayo, lupay-pay ang ating lupang katawan. Kapag lumapit tayo sa presensya ng Diyos, bigla tayong nabubuhayan ng loob. Lumalakas yung loob natin. Para bagang nakainom tayo ng energy drink o bateryang na-i-charge sa 220, mga kapatid, na outlet. Tingnan po natin ang propetang si Elias para maipakita sa atin ng Biblia na ang kalakasan talaga ay galing lang sa Diyos o sa presensya ng Panginoon. Sa 1 King chapter 19, medyo mahaba po ito. Umpisahan natin sa verse 2. Praise the Lord. Nang magkagayon, nagsugo si Jezabel ng sugo kay Elias na nagsasabi, ganito ang gawin sa akin ng mga Diyos, at lalo na kung hindi ko gawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila, kinabukasan sa may ganitong panahon. Praise the Lord. Ano ang istorya diyan, pastor? After ng victory ni Elias, laban doon sa 450 na mga propeta ni Jezabel, na sila po'y nagpaligsahan sa Mount Carmel. Praise God. Ang sabi, mga kapatid, ni Elias, dito natin mapatutunayan ngayon kung sinong Diyos ang totoo o tunay. Kumuha kayo ng baka na iaalay sa inyong Diyos, kukuha din ako ng baka na iaalay sa aking Diyos. To make the long story short, sa paligsahan nila, mga kapatid, ang pinakapalatandaan na ang Diyos nila ay totoo, mayroong apoy na bababa galing sa langit, mga kapatid. At yun yung ebidensya o patunay na yung Diyos na ito ay Diyos ngang sumasagot, mga kapatid, sa mga panalangin. Nauna yung propeta ni Baal o ni Jezabel. 450 sila sa bilang. Ang ginawa nila ay nagsasayaw sila sa buong maghapon, pinagsusugatan nila yung kanilang katawan. Ngunit walang apoy na lumagpak galing sa langit upang subukin yung kanilang alay sa kanilang Diyos na si Baal. Mga kapatid, pagkatapos nito'y si Elias naman ang tumawag sa Panginoon. Pero bago yon, sinabi ni Elias, mga kapatid, ubuhusan ninyo yung baka ng 12 halos malalaking timba, mga kapatid, ubangang tubig, para patunayan na yung Diyos na pinaglilingkuran ni Elias ay Diyos nang sumasagot. So binuhusan ng napakaraming galon ng tubig, mga kapatid, na halos mag-umapaw doon mismo sa area kung saan nakalagay yung handog, mga kapatid, ni Elias. At nung siya'y manalangin sa Panginoon, ang apoy galing sa langit lumagpak
at tinumpok, mga kapatid, yung handog ni Elias sa Panginoon. At ang mga tao ay nangagsigawan, nagpuri sa Panginoon. At sinabi ni Elias, patayin ninyo itong mga false prophet na ito. Yung 400 or 450 na mga false prophet, propeta ni Baal, ay pinapatay nga ni Elias. After that victory, pagkatapos ng tagumpay na ito, si Jezebel ay sumumpa at sinabi ni Jezebel, asawa siya ni Haring Akab, kasalukuyang hari ng Israel. Sabi ni Jezebel, bukas sa ganito ding oras, sumusumpa ako sa pangalan ng aking mga Diyos, ipapapatay kita. Nung ito'y marinig, mga kapatid, ni Elias, alam ba ninyo'y natakot si Elias, mga kapatid? Natakot siya. Ang sabi ng verse 4, kindly, ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay sa isang araw sa ilakat na paroon at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy ng enebro at siya'y humiling sa ganang kaniya na siya'y mamatay sana at nagsabi, sukat na ngayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mabuti kaysa aking mga magulang. Praise the Lord. Sa tindi ng kanyang discouragement, mga kapatid, sinabi niya sa Panginoon, nagpakalayo siya, naglakbay siya ng isang araw, Panginoon, patayin mo na ako. Sapagkat sa kaisipan ni Elias, pagkatapos ng milagro na kanyang nagawa, ay tila hindi niya nakumbinsi yung Israel na manumbalik sa Diyos. Sa tindi ng kanyang discouragement, sinabi ni Elias, Panginoon, patayin mo na ako. Hindi ako mabuti gaya ng aking mga magulang. Then, sa verse 5, tingnan nyo ito. At siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy. Yun na lang ang ginawa niya. Sa tindi ng kanyang discouragement, natulog na lang, nahiga na lang. Ang totoo'y meron pa siyang dapat gawin. May misyon pa siyang dapat tapusin. Pero sa tindi, mga kapatid, ng kalumbayan ni Elias, ay natulog na lang, nahiga na lang, mga kapatid. And then, at narito, kinalabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, ikaw ay gumising at kumain. Praise God. Sa tindi ng kanyang kalumbayan, mga kapatid, nahiga na lang, natulog na lang, sapagkat ang request niya ay, patayin mo na lang ako, Lord. Bumaba yung anghel, at sinabi ng anghel, o ikaw naman, Elias, ano bang ginagawa mo dyan? Katatapos mo ng victory eh. Tumayo ka, kumain ka, gumising ka. Verse 6, tingnan yung ginawa ni Elias. At siya'y tumingin. At siya'y tumingin. At narito, nasa kaniyang ulunan ang isang munting tinapay na luto sa baga. At isang sarong tubig. At siya'y kumain na tuminom. At nahiga ulit. Praise God. Kumain, uminom. Anong sunod na ginawa ni Elias? Nahiga ulit. Natulog ulit. Kasi nga ang request niya, patayin mo na lang ako, Lord. May mga ganun palang tao, no? Sobrang discouraged, mga kapatid. Hindi makapag-isip ng tama. To the point na sinabi niya sa Lord, ni-request niya pa sa Lord, patayin mo na lang ako, Lord. Sapagkat ang buo niyang akalay sa pamamagitan ng paligsahan na yon, matutwist niya ang pag-iisip ng Israel, manunumbalik sila sa Lord. And yet, hindi ganon ang nangyari. Kaya sa tindi, mga kapatid, ng kanyang kalumbayan, kalungkutan, nahiga na lang siya at natulog, at sinabi niya, patayin mo na lang ako, Panginoon. O hindi ba, yung taong pinanghihinaan ng loob, walang gagawin niya kundi magbubukbok na lang sa isang tabi. Magtatago, ayaw ng taong may kakausap sa kanya, mga kapatid, gusto mag-isa lang siya, at kung ano-ano na pumapasok sa kanyang kaisipan.
Kung meron kayong ganyang karanasan, naranasan din ni Elias yan. Praise God. Then, verse 7. At ang anghel ng Panginoon ay nagbalik sa ikalawa at kinalabit siya at sinabi, ikaw ay bumangon at kumain, sapagkat ang paglalakbay ay totoong malayo sa ganang iyon. Praise the Lord. Muli siyang kinalabit ng anghel at muli siyang pinagluto, mga kapatid, ng tinapay. At sinabi, O Elias, bumangon ka, kumain ka, sapagkat meron ka pang misyon na gagawin. Malayo ang iyong paglalakbay. Thank God, merong anghel na makulit, mga kapatid, na binabalik-balikan, praise the Lord, itong si Elias. Kaya kung merong kapatid na panay ang balik sa iyo, panay follow up sa iyo, sa panahon na ikaw ay pinanghihinaan ng loob, pasalamatan mo yan. Yan ay anghel na padala ng Diyos sa iyo. Lahat ng mukhang anghel, sumigaw ng amen. Praise God. O yung sobrang discouraged ka, tapos merong isang brother na text ng text sa'yo. Brad, kumusta ka na? Hindi na kita nakikita sa simbahan. Ikaw naman, i-ignore mo lang yun, mga kapatid. Maya-maya ng konti, may magpa-follow up naman sa'yo, may tatawag sa'yo. Sister, brother, kumusta ka na? Tagal na kitang hindi nakikita. Ikaw naman, isisin mo lang yun. Tapos hindi mo bibigyan ng pansin, mga kapatid. Anghel yan. Pinadadala sa iyo ng Diyos sapagkat alam ng Lord, discouraged ka na masyado. Praise God. Pasalamatan mo ang iyong katabi, sabihin mo, salamat kapatid. Okay, well, text ng text ng sister na ito, nakakabwisit. Sarap-sarap ng tulog ko, ginigising ako. Anghel yan eh. Pinapadala ng Diyos sa iyo yan para i-encourage ka. Well, siguro'y nakulitan na si Elias. Kasi sa pangalawang pagkakataon, mga kapatid, ginising siya ng anghel. Verse 8, kindly. At siya bumangon. Bumangon siya. At kumain. Kumain. At uminom. Uminom. At siya yumakon sa lakas ng pagkain niyon. At na 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb sa bundok ng Diyos. Praise God. Pagkakain ni Elias, mga kapatid, may kakaibang lakas yung pagkain na yun. May kakaibang enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Sapagkat ang sabi ng Bible, nagbigay ng kalakasan sa kanya yun upang makapaglakbay siya ng 40 araw, 40 gabi. See, yung kinain niya na yun, nagbigay sa kanya ng iba yung lakas. Bakit po? Anghel ang nag-bake yun eh. Anghel ang gumawa nun, mga kapatid. Kaya sinisiguro kong masustansya talaga yung pagkain na yun o yung tinapay na yun. Hanggang sa siya'y dumating sa bundok ng Horeb. Yang bundok ng Horeb na yan, ang tawag dyan ay bundok ng Diyos. Dito, nagpakita ng una ang Diyos kay Moses, yung burning bush. Diyan po yan, mga kapatid, sa bundok ng Horeb. Nakarating si Elias doon sa bundok ng Diyos. Ano nangyari, Pastor? Verse 9. At siya naparoon sa isang yungib. Pumasok siya sa isang yungib at tumuloy roon. At tumuloy doon. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kaniya. At sinabi niya sa kaniya, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Do you think, bakit pumasok si Elias doon sa isang yungib? Bakit pumasok siya doon? Anong ginagawa niya doon, mga kapatid? Meron siyang misyon na gagawin. Alam ba ninyo kung ano yung misyon na gagawin ni Elias? Pupuntahan niya, mga kapatid, si Jehu at si Eliseo para i-anoint. And yet, hindi niya ginagawa yun. Pumunta siya, mga kapatid, doon sa bundok ng Diyos, sa isang yungib, at tinanong siya ng Panginoon, ano ginagawa mo rito? Ano nga kaya ginagawa ni Elias that time, mga kapatid? Tulong! Kasi
Kasi nga ang request niya, patayin mo na lang ako, Lord. And then, tingnan natin sa verse 10. At sinabi niya, ako'y naging totoong marundong dahil sa Panginoon. Yan. Sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan. Yan. Naglabas siya ng sama ng loob. Nandito ako, Panginoon, sa yungib. Nagtatago ako sapagkat masama loob ko. Sabi ng Lord, anong kinasasama mo ng loob? Yung bayan mo kasi, yung Israel. Nakita na kanila yung milagro at himala na ginawa ko sa pamagitan ng apoy na pinababa mo galing sa langit. Magkagayon, pinabayaan pa rin nila ikaw at ang iyong tipag. Masama loob ko, Diyos. Then, ibinagsak ang iyong mga tambalan. Yung mga altar mo, yung lugar na dapat doon ka sasambahin, ibinagsak ng mga kababayan kong Israel, sinira nila. At pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. Yung mga propeta na kagaya ko, kasama ko, pinatay din nila. At ako lamang ang naiwan at kanilang pinag-uusig ang aking buhay upang kinilig. At ako na lang mag-isa, Lord, ang naiiwan. Ngayon, gusto pa nila akong patayin. Praise God. Kaya nandito ko, Diyos, sa yungib, patayin mo na lang ako. Ang pinagtatakahan ko, hindi ba hinahabol siya ni Jezebel para patayin? Bakit pumunta pa sa yungib para patayin siya ng Diyos? Hindi ko maintindihan, mga kapatid. Sana hindi na siya umalis. Hinarap niya na lang si Jezebel. Jezebel, patayin mo na ako. Di ba dapat gano'n? Praise God. So, yan ang marudog na damdamin, mga kapatid ni Elias. Verse 11. At kaniyang sinabi, ikaw ay yumaon at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, tumayo ka na! Tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harapan ng Panginoon. And then, at narito, ang Panginoon ay nagdaan at bumuka ang mga bundok sa pamamagitan ng isang malaki at malakas na hangin. At pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. Tingnan niyo, mga kapatid. Para kunin ang atensyon ni Elias sapagkat dismayado siya. Nagpaihip ang Diyos ng malakas na hangin. Na ano pa? Nabiyak, mga kapatid, ang mga dinaanan ng hangin, yung mga puno nagkaputol-putol, yung mga bato nagabaak sila sa malakas na hangin yaon. But you know what? Walang dating kay Elias. Hindi natinag. Nandun pa rin siya sa yungib. Ayaw umalis, mga kapatid. And then, at pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Nagpasapit din ang Diyos ng lindol. Wala rin dating kay Elias. Dismayado kasi, mga kapatid. Hanging malakas, lindol, pero hindi pa rin napalabas ng Diyos si Elias doon sa yungib. Next verse, verse 12. At pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. Nagpaihip ang Diyos ngayon ng hangin at narito ang apoy. Wala pa rin dating kay Elias. Verse 13. At pagkatapos ng apoy ay isang marahang bulok na tinig. At nangyari nang marinig ni Elias ay tinakpan niya ang kaniyang mukha at ang kaniyang balaban at lumabas at tumayo sa pasukan sa yungib. At narito dumating ang isang tinig sa kaniya at nagsabi, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Praise God. Alam ba ninyo kung ano ang nagpatayo kay Elias, mga kapatid? Hindi apoy, hindi lindol, hindi malakas na hangin, kundi isang marahang tinig, mga kapatid, buhat sa Panginoon. Ang audible voice, little voice, or still small voice ng Panginoon ang siyang nagpatayo, mga kapatid, kay Elias. Alam niyo po, minsan hindi tayo napupukaw yung damdamin natin
sa mga mabibigat na pagsubok o problema. Pero kapag minsan nangusap ang Diyos sa maliit na tinig, then nakikita natin mga kapatid, yung kalooban at yung plano ng Panginoon. Sa paglilingkod natin ito, parang ganyan din. Yung isang simpleng tapik sa balikat ng isang kapatid, isang simpleng panalangin, isang simpleng shake hands sa kapatid na punong-puno ng kabigatan ay nakatutulong upang magpatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Yung marahang salita na sinasabi mo sa iyong kapatid, kumusta ka na brad? Kung minsan mga kapatid, malaking bagay yun. Hindi lang natin napapansin, pero yung simpleng salita na yun, kumusta ka na kapatid? Minsan tumatago sa puso yun. Praise God. Lalo pa sa time na yung kapatid, let's say, bigat na siya. Nandito siya sa bahay panambahan, kapag naramdaman niya mga kapatid ang presensya ng Panginoon. Praise God. At siya'y mahipo muli ng Espiritu ng Panginoon. At ang salita ng Diyos ay muli niyang mapakinggan. I tell you, yung kapatid na yon na bigat, mai-encourage yun mga kapatid. Magbibigay yun ng kalakasan sa kanya. Yung salita ng Diyos, yung kapatiran na tumapik sa kanyang balikat, at yung Espiritu ng Diyos, magbibigay ng kalakasan sa isang kapatid na pinanghihinaan ng loob. Praise God. Sapagkat ang kalakasan natin ay nanggagaling sa presensya ng Panginoon. Everybody say Amen. Amen. Number 2, obedience activates God's power. Saan galing yung kapangyarihan, pastor? Yung kalakasan? Ikalawa, obedience activates God's power. It is good that we are connected to God. But it is not enough na connected tayo sa Diyos lang. We must obey what God says. Power flows when we walk in His will. Listen, many Christians are connected but not activated because they hear the word but don't apply it. Tulad ng electric fan na ito. Kahit yan ay nakasaksak mga kapatid doon sa socket. Pero hanggat hindi mo pinipindot o iniikot, number 1, number 2, number 3, hanggat hindi mo ina-activate, walang hangin na lalabas dyan. So kinakailangan mong iikot kung saang numero mo nais mga kapatid upang lumabas yung hangin. Ganon din mga kapatid sa Diyos. Maaring connected tayo sa Diyos. Pero kapag hindi natin sinusunod ang salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi maa-activate yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Sa John chapter 14, verse 15, kindly. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. See, sabi ng Panginoon, kung mahal ninyo ako, patunayan ninyo, sundin ninyo ang aking mga salita. James chapter 1, verse 22. Datapat maging tagapagtupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. See, sinabi mga kapatid ni Santiago, tuparin natin ang salita ng Diyos. Huwag yung tagapakinig lang. Yes, mga kapatid, may power sa salita ng Diyos. Pero kung hindi natin i-apply, hindi tatalab sa atin ang kapangyarihan nito. Kung hindi natin gagawin o ipapabuhay. Parang si Haring Saul, ang kauna-unahang hari ng Israel. Siya'y perpektong halimbawa dito sa aralin na pinag-uusapan natin. Tunghayan natin ang talata sa Biblia. Unang Samuel, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 3. Kindly. At sinabi ni Samuel kay Saul, Amen. Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari ka
maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel. Ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Praise the Lord. Sabi ni Samuel, ikaw ay nilangisan ng Diyos upang maging hari sa kanyang bayan. Ngayon, dinggin mo ang tinig ng Panginoon. Ang tanong ay ito, ano ba yung iuutos ng Diyos kay Saul? Verse 2. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbong, aking tinandaan yaong ginawa ng Amalek sa Israel, kung paano siya'y humadlang sa kaniya sa daan, nang siya'y umahon mula sa Ehipto. 3. Ngayon umahon ka at saktan mo ang Amalek, at iyong lubos na libulin ang buo nilang tinatakili. At huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. Maliwanag mga kapatid ang bilin at utos ni Samuel na ya'y iniuutos ng Panginoon. Ang sabi mga kapatid ni Samuel, Saul, ikaw ay nilangisan, pinahira ng Diyos upang maging hari sa kaniyang bayan. Tinandaan ng Diyos yung ginawa ng mga Amalekita nang ang Israel ay lumabas sa Ehipsyo. Tinambangan nila ito. Saul, sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Samuel, iganti mo ang aking bayan. Lusubin mo, lipulin mo ang mga Amalekita. Listen, huwag kang manghihinayang. Yan ang sinabi ng Panginoon. Huwag kang manghihinayang sa kanila. Patayin mo lahat ng lalaki, lahat ng babae, kahit sanggol o yung kapapanganak lang, sumususo. Kahit yung kanilang mga baka, tupa, kamelyo, asno, patayin mo lahat. Take note, ang keyword ay ito. Huwag kang manghihinayang. Huwag kang manghihinayang. Patayin mo ang lahat. Praise God. Huwag kang magtitir. Tingnan natin sa verse 9. Sinugod na ngayon ni Saul ang Amalekita. Verse 7 to verse 9. At sinaktan ni Saul ang mga Amalekita mula sa Havila kung patungo ka sa Shur na nasa tapat ng Ehipto. At kaniyang kinuhang buhay ang si Agag na hari ng Amalekita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng taba. Praise God. Nilusog nga ni Saul ang Amalekita. Pagdating sa verse 8, at kanyang kinuha o tinirang buhay si Agag na hari ng Amalekita. Tanong, bakit binuhay niya si Agag? Anong reason, mga kapatid? Alam niyo po, noong unang panahon, sa panahon ng giyera, kapag naiuwi mo yung hari ng isang bayan, malaking karangalan yan. Parang trophy yan, mga kapatid. Marahil, gustong ipagmayabang ni Saul, pagbalik niya sa kanyang bayan, na nagtagumpay tayo. Ito ang trophy natin, ang kanilang king. Verse 9, next. Ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag, at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, at sa mga pinataba, at sa mga kordero, at lahat ng mabuti ay yaong mga hindi nila lubos na nilipol. Ngunit bawat bagay na hamak ay walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Praise the Lord. Ang utos ng Panginoon, patayin lahat. Huwag manghihinayang. Pero tingnan niyo po si Saul. Nung nandun na siya, mga kapatid, sa lugar ng Amalekita, sabi ng Bible, kaniyang pinanghinayangang patayin si Agag, pati ng mga pinakamabuting mga tupa, mga baka, yung mga matatabang kordero,
lahat ng mga mabuti, hindi nila sinunog, hindi nila pinatay. Pero yung mga reject, yung mga may sakit, yung mga may kapansanang hayop, yun yung kanilang pinagpapatay. Sipin mo yan, mga sabi ng Panginoon, huwag kayong manghihinayang. Sayang, pastor, double pay eh. Sabi ng Lord, huwag kang manghinayang. Sayang naman, pastor, malakas ang kita paglinggo. Kasi maraming mga Kristiyano gano'n. Sayang, pastor, minsan lang ito mangyari eh. Outing to ng pamilya namin. Babawi na lang ako sa Lord sa sunod na mga linggo. Sayang eh. Ang laki ng tithes ko, pastor, sayang naman. Hindi na ako mag-o-offering, pastor. Nag-tithes na nga ako eh. Tapos mag-o-offering pa. Sayang naman. Si Saul ay nanghinayang. Bagamat alam niya yung utos ng Diyos, mga kapatid. Ano mang ginagawa natin para sa Diyos, huwag nating panghinayangan, mga kapatid. Kung yan ay totoong ibinigay mo sa Diyos at para sa Diyos, hindi dapat pinanghihinayangan. Why? Kayang ibalik kasi ng Diyos. Amen. Doble at higit pa sa iniisip mo. Lakas mo, talento mo, talino mo, salapi mo, ultimo buhay natin. Kapag ibinigay natin sa Diyos yan, hindi tayo lugi, mga kapatid. Ibabalik yan ng Panginoon. Siksik, liglig, umaapaw, 30-fold, 60-fold, 100-fold. O hindi ba sabi ng Panginoon, ang sino mang mag-keep ng kanyang buhay, mawawalan ito. Pero ang sino mang ipagagamit niya ang kanyang buhay, magkakaroon pa ng sagana sapagkat pagpapalain siya ng Panginoon. Anong ginawa, mga kapatid, ni Saul nang hinayang? Sayang. Ang gagandang mga karnero nito. Ang gagandang mga tupa nito. Sayang yung baka. Sayang yung kamelyo. Sayang itong mga magagandang lahing ito ng mga hayop. Pwede natin itong paramihin. Mga kapatid, aanin mo yung mga bagay na yun na magaganda kung nasuway mo naman ang salita ng Panginoon. Walang kwenta yan. Verse 13, tingnan natin ito. At naparoon si Samuel kay Saul, at sinabi ni Saul sa kaniya, pagpalain ka nawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. Praise the Lord. Ang lakas ng loob, mga kapatid ni Saul, na sabihin ito kay Samuel. Oh, Samuel, pagpalain ka ng Panginoon. Aking tinupad ang utos ng Panginoon. Ang lakas ng loob ni Saul. Sabihin yan kay Samuel, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel, huwag kang magtitira. Patayin mo lahat kahit yung mga hayop na magaganda. Praise God. Tingnan nyo sinabi ni Samuel. Verse 14. At sinabi ni Samuel, anong kahulugan nga nitong iyak ng tupa sa aking pakinig? Teka muna. Akala mo ba'y sinunod mo ang utos ng Panginoon? Bakit may mga tupang umiiyak? Dapat patay lahat yan eh. Pero sabi ni Samuel, bakit may mga tupang umiiyak? Ano pa? At nangungal ng mga baka. At may mga bakang umuungan. Patunay lang na hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon. Verse 15. At sinabi ni Saul, ito yung rason ni Saul. Sila'y dinala mula sa Amalekita, sapagkat ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti. Itinabi ng bayan ang pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka, upang ihain sa Panginoon mong Diyos. Praise the Lord. At ang natira ay aming lubos na nilipod. Sabi, mga kapatid ni Saul, kasi Samuel,
Kaya namin itinabi ang mga magagandang yan para ialay din sa Panginoon. Maganda yung reason? Maganda yung rason? Ha? Para ialay sa Lord eh. Maganda mga kapatid. Yes! Sa paningin ng tao. Pero sa paningin ng Diyos, hindi maganda yun. Kasi nga ang utos ng Diyos, patayin lahat. Ang sabi mga kapatid ni Saul, kaya namin itinabihan para ihain din sa Diyos. Ito ang sinabi ni Samuel kay Saul. Verse 19. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Bakit di mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Kundi ikaw ay gumaluhok sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. See? Masama pala yung ginawa niya na yun. Hindi, Lord. For your glory din ito eh. Panginoon, para sa iyo din ito. Para sa kaluwalhatian mo ito. Para din ito sa paghahandog sa pangalan mo. Hindi nga yan ugma. Hindi nga yan ang iniutos ng Panginoon, mga kapatid. Alam niyo po, kung ang isang bagay sa tingin natin mabuti, pero mababali niya ang salita ng Panginoon, hindi mabuti yan. Kung sa tingin natin, parang makalulugod sa Diyos, makapagbibigay glory sa God, pero kung mababali natin ang isang bersikulo sa Biblia, automatically, hindi kalooban ng Diyos yan. Sapagkat anumang gawang mabuti, kinakailangan hindi makababali ng isang bersikulo o talata sa Biblia. Sapagkat yung gawa mo, yung gawa natin, dapat ugma sa sinasabi ng Panginoon. Bakit po? Kasi ang pamantayan natin ito, ang salita ng Diyos, ang batayan natin. Sa kaligtasan o sa ano pa mang bagay, ang salita ng Diyos ang ating pamantayan. Ano bang nangyari? Verse 20 to verse 21. At sinabi ni Saul kay Samuel, Oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon. At ako'y lumahon sa daan at pinagsubuan sa akin ng Panginoon. At aking dinala si Agag na hari ng mga Amalek. At aking lubos na nilipol ang mga Amalekita. Then, ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka na pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. Iginiit pa ni Saul, mga kapatid, yung kanyang rason. Kaya namin ginawa ito para ihain sa Panginoon mong Diyos sa lugar ng Gilgal. Hindi naman masama yan. Parang ganun ang gustong ipangatwiran ni Saul. Pero hindi nga yan ang kalooban ng Diyos. Verse 22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkaunawa ay pagkatuwa? Natutuwa kaya? Parang ganito ang ibig sabihin ni Samuel. Natutuwa kaya ang Diyos sa ginawa mo? Nanalabag mo yung kanyang salita. Then, sa mga handog na susunugin at sa mga hain, nagaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang. Dito sinabi, mga kapatid ni Samuel, ang kabisado nating bersikulo ito. Sabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Yung pagsunod sa Kanya'y higit na mabuti sa mga handog at alay. Maaring sa isipan mo ayos yan, pero hindi yan ang gusto ng Panginoon. Yung simpleng pagsunod, yan ang gusto ng Panginoon. Alam ba ninyo kung bakit si David, bagamat sa maraming pagkakataon, mga kapatid, ay nagkasalat, nagkamali?
Pero alam ba ninyo bakit si David kinalugdan ng Panginoon? Sapagkat ang kanyang puso'y masunurin sa Panginoon. Yun ang rason bakit ang Diyos ay nalugod, mga kapatid, kay David kahit siya'y nagkamali ng ilang beses. See, just simply obey His word. Obey God, mga kapatid. And then, ito ang sinabi ng Panginoon sa verse 23 kay Saul. Sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terang. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon. Dahil isinawala mo ang salita ng Panginoon, tinakwil mo, ay kaniya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Yan ang reason kung bakit tinakwil ng Panginoon, mga kapatid, si Saul. Alam ba ninyo, mga kapatid, bago yung verse 15, verse 13, or rather chapter 13, chapter 14, alam ba ninyo ang plano sana ng Panginoon? Si Saul ang maghahari sa Israel forever. Kung nabasa natin yung chapter 13, chapter 14, pero nabago yung istorya. Pagdating ng chapter 15, nabago yung senaryo. Dahil sa isang hindi pagsunod sa sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Pinalitan si King Saul na maghari sa Israel. At naghanap ngayon ang Panginoon ng isang tao na ayon sa kanyang kalooban. A man after God's own heart. At yun nga si King David. Praise God. Obey His word. Obey God. Obedience activates God's power. At ang salita ng Diyos, mga kapatid, kung tutusin, hindi naman talaga mabigat. Bumibigat lang ito pag ayaw natin sumunod. Hindi naman mabigat, mga kapatid, ang utos ng Panginoon. Bumibigat lang pag ayaw natin. Pero pag gusto natin, magaan lang ang salita ng Panginoon. Hindi ba sinabi yan sa Matthew chapter 11? Memory verse yan ni Father Alex yan eh. Come unto me, all, and I will give you rest. Next verse. Take, then, and learn of me. Next verse. For my yoke is easy. Yung salita ng Diyos, madali lang. For my yoke is easy, and my burden, madaling sundin. Hindi lang natin nasusunod kasi ayaw natin. But if we are willing to obey, magagawa natin. Then last, holding on to His power. Manatili tayo sa Kanya, anuman ang mangyari. The moment na mahiwalay tayo sa source of power, sa Panginoong Diyos, mamamatay ang enerhiyang mayroon tayo. Lakas o kuryenteng dumadaloy sa ating mga kapatid. Tulad ng uling, kapag yan ay nahiwalay sa kalimutan ng mga baga o ng mga uling, kusayang mamamatay. Sa John chapter 15, verse 4 to verse 5, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kaniyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hihiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Praise the Lord. Holding on to His power.
manatili tayo sa Panginoon. Sapagkat yung kalakasan ang gagaling sa Panginoon. Ang Diyos mismo nagsabi, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala tayong magagawa. You can do nothing without God. I can do nothing without God. Tingnan natin si David na binanggit ko kanina. Alam natin ang istorya niya sa Bible. Nang siya'y inanoint ni Samuel, from that day on forward, ang Espiritu ng Diyos ay sumama sa kanya. Nagkasala si King David. Alam natin yung talata na yan, mga kapatid. Dahil kay Bathsheba. Alam din ni David na sa pagkakasal, ihiwalay ang presensya ng Diyos sa kanya. Sapagkat sinasabi, mga kapatid, ng Book of Isaiah, chapter 59, verse 2, your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Yung kasalanan natin, na kapag papahiwala yan, mga kapatid sa Diyos, alam ni Haring David yan, na nung siya'y magkasala, mga kapatid, kay Bathsheba, yung presence ng Lord, yung Espiritu ng Diyos na sumasa kanya, hihiwala yun, sapagkat hindi tinotolerate ng Diyos ang anumang kasalanan, mga kapatid, na naggagawa ng tao. Hindi makakapanahan ang Diyos sa isang sisidlan na punong-puno ng karumihan, mga kapatid. Kaya nga, ang naging panalangin ni David ay ito. Sa Book of Psalms 51, verse 10 up to verse 12. Ang sabi ni David, praise God. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Why? Alam niya, mga kapatid, na dungisan yung kanyang relasyon sa Panginoon. Alam niya, yung espiritu ng Lord aalis sa kanya. Kaya ang request niya, Panginoon, likan mo ako ng bagong espiritu. Verse 11, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan. huwag mo akong paalisin sa iyong presensya. At huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Pwedeng alisin kasi ng Diyos. Pwedeng bawiin kasi ng Diyos. Yung Espiritong ibinigay ng Diyos sa Kanya. Ito yung Espiritu na nagbigay lakas sa Kanya upang talunin ang Kanyang mga kaaway. Talunin si Goliath. Talunin, mga kapatid, lahat ng mga bagay, praise God, na humarang sa Kanyang daraanan. Sabi nga sa verse 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng pusang espiritu. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Bakit yan ang request, kahilingan ni David? Simple lang, mga kapatid. Alam niyo po, kapag ang tao nalalayo, ang Kristiyano nalalayo sa Panginoon, yung joy of salvation, mga kapatid, hindi niya na nararamdaman yun. Yung kagalakan ba sa paglilingkod, parang ganito. Nung baguhan ka sa Panginoon, first time ka sa Panginoon, excited ka sa maraming mga bagay, sa gawain ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Pero kapag ikaw, mga kapatid, nakagagawa ng pagkakamali, pagkakasala, yung joy of salvation, kagalakan sa kaligtasan, nawawala, mga kapatid. Hindi mo na nararamdaman. Kaya sabi ni King David, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng pusang espiritu.
Bakit ito ang hiling ni David? Sapagkat alam niya, kapag wala na ang presensya ng Diyos, wala nang kwenta ang lahat ng bagay. Victory has no meaning without His presence. Hindi kayang ibigay ng salapi, kasikatan, achievement sa buhay na ito. Ang kasiyahan, kaligayahan, at buhay na ibinibigay ng presensya ng Panginoon. Kaya nga, manatili tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa paglilingkod. Narito ang paghibok ng Panginoon. Narito sa ating kalagitnaan ang presensya ng Panginoon. Saan nanggagaling ang kalakasan? Nasa presensya ng Panginoon. Shall we all stand? Hallelujah. Purihin ang Panginoon.